mga best, nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch at para i-update kayo, no? So hiring din sila, marami silang available ngayon ng mga unit. Ito, katulad ng Earl 150. So ngayon nandito siya sa labas. Last time nung blinag natin nandito sa loob. Marami sila available dito na 175 na Wizard. Pero dahil nga gusto ko kayong i-update dito sa may Skygo Wizard 125. So para sa lahat ng mga gustong kumuha nitong mga pang tricycle, pang single, pang business, pwede etong motor na to. So sa lahat ng mga gustong kumuha, nandyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. So meron lang din nag-request na ito. Medyo matagal ko na rin na-vlog kasi itong motor na to since 2 years na yung nakakalipas. So bago nag-lockdown, nakapag-vlog tayo nito. Pero dahil nga meron silang promo ngayong 2022, baka trip nyo, sa kanyang headlight mapapansin natin dito is ang bulky pa rin yung tingnan. Pero nagustuhan ko yung kulay niya, yung paint niya, yung paint ng kanyang tangke, yung paint dito sa kanyang makina, yung front fender dito sa kanyang cover para sa kanyang headlight. Ang ganda ng finish. Well, di ako sure kung ilang pang kulay yung dumating kasi ito pa lang yung kulay na nakita ko ngayon, gray and black yung combination niya. Dito sa part na to yung kanyang decals, tapos yung ginamit dito na glass, magandang klase din. Tapos meron din dito na chrome design yung paligid ng kanyang headlight. So halogen bulb pa rin naman yan, pero yung iba kasi tinatanggal to, then ginagawa tong copper racer, yung mga scrambler type. Ganitong klase yung motor na binibuild nila, di ba? Itong part na to is glossy finish. Merong Skygo rito. Sana talaga maging emblem na lang yung logo mismo ng Skygo. Yun yung gusto kong makita rito eh, di ba? So sa kanyang signal light, maganda-ganda rin yung itsura nito. Box type din. Meron siyang chrome design dito. Ang ganda ng finish nito. So ito ay halogen bulb. Stylish din naman yung datingan dito eh. Naka-telescopic fork. Maganda rin yung kanyang forks dito, yung pintura niya. Ito may mga glitter effect dito. And meron din siyang rubber boot. Na-appreciate ko na talaga yung ganitong rubber boot eh. Dati kasi parang nako-corny, ano ko ba't may ganito. Pero yun, nakakatulong din talaga itong rubber boot na to. So sa kanyang front fender, stainless naman to. Hindi siya maugari to. Makapal-kapal yung ginamit niya na metal. Pati yung mga bracket dito is metal din yan. So ito ay naka-spoke wheels, naka-drum brake dito sa harap. Malaki-laki din yung drum brake niya. Tube type pa rin naman to. Ang size nito is 2.75 by 17. Kung gagawin nyo itong mga pang tricycle, pwede na itong tires nya. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong advice sa inyo, kung pang long ride nyo to, okay din naman to. Kaya lang mas trip ko kasi para sa experience ko na mas maganda yung tires palitan nyo yung talagang mas makapit, 'di ba? Yung mas better na tires. So dito naman sa kanyang frame, meron ditong built-in na butas. So kung magpapasadya kayo ng mga sidecar, 'di ba? Pasukatan niyo na lang. Tsaka yung pagkakahinang dito or yung pagkakadugtong niya, maganda. So meron din naman tong safety feature. Merong lock dito sa ibaba. So at least safe pa rin yung ating motor dito, lalo sa parking. Dito pala sa unahan yung busina niya. Extension naman ng kanyang front fender, mahaba-haba din. Pwede nyo pang paglagyan dito ng skid plate kung trip nyo lang naman. Euro 3 na din to. So naka-carb type pa rin naman. Dito sa side ng kanyang makina, merong naka-impose dito na Skygo. So kagandahan dito, yung tambucho niya o yung elbow niya rito, ang laki. Ang taba niya, di ba? Mahaba naman yan. Gandito, and then stylish din yung exhaust cover nito. Stainless naman siya. Ito yung pinaka-itsura ng kanyang tambucho. Sa kickstart niya, stylish din. Ganda rin ng finish dito. Meron din siyang makapal na rubber dito. And sa kanyang foot pegs, makapal-kapal din yung rubber dito. So hindi siya napiplit. Yung kanyang rear brake pedal, ito smooth lang din. So wala akong masyadong naririnig na tunog dito.
Ang kapal din ng spring dito na ginamit to. Then yung spring pala rito, yung para sa kanyang brake light. Yan, yung may maliit ditong spring. Dito naman, yung kanyang foot pegs para sa angkas, napi-flip din naman yan. Napakasimple lang din ang design, may rubber yan paikot. So naka-standard swing arm din naman to. And dual shock dito sa likod. Pero kung gusto niyo pang paglagyan or palagyan ng another shock, pwede. Meron pa kayong paglalagyan dito. Lalo na kung gagawin niyo itong mga pang tricycle, mas better kung apat yung shock. 'Di ba? Dalawa dito, dalawa rin dun sa side. Pero kung mga pang ano lang, medyo natatagtagan kayo pag mag-isa lang kayo, pwede na to, itong dalawa na tong shock na to. Then kagandahan dito, adjustable siya. 'Di ba? Depende sa lambot na gusto nyo. So merong tools yan na pang-adjust. So dito sa likod, naka-drum brake din, naka-spoke wheels din, tube type din yung kanyang tires dito. And then ang size nito is 3x17. Yung tires niya, maganda-ganda na rin, mabalahibo rin to. So dito sa likod, hindi ko na ito papalitan kahit a long ride or short ride, pwede na to. Meron din naman tong bracket para sa top box. At least di na kayo bibili or magpapasadya ng pang-bracket dito, 'di ba? So yung style nga lang niya medyo pataas. Yung kanyang taillight ay halogen bulb, meron din tong reflector dito. Box type naman yan, malaki-laki din. So yung kanyang signal light, halogen bulb din, tsaka box type. Maganda rin yung design dito. So parehas lang din yung design dun sa harap. Bracket para sa ating plate. So metal na yan. Ayos na yan. Sa kanyang rear fender, ito stainless naman to. Meron siyang extension na plastic. So flexible din naman yan. Dito sa side, meron na rin siyang chain cover. Ang size nung kanyang sprocket ay 38T. So dito sa side nung kanyang makina ay may naka-emboss din na Skygo. Pinaka makina niya is matte finish na kulay gray. So push rod engine din to. Dito naman nilalagay yung kanyang battery. So naka dual head shifter din naman to. Dito sa harap, goma. Dito sa likod, metal na yan. Malapad-lapad din yung tapakan dito. So, meron din siya mga sharp design dito. So, sa kanyang foot pegs, hindi rin to napiplipan. Sa kanyang side stand and center stand, napakakapal ng ginamit dito na metal. Pero sana talaga dito sa side stand niya ay meron ding kill switch para at least sa safety ng ating rider, di ba? Kanyang upuan, makapal-kapal. So halos karamihan talaga ganito kakapal yung ginagamit na upuan, no? Sobrang kapal nung ano niya, foam. 'Di ba? Tapos macho siya. And then wala siyang masyadong stitches dito. Parang design lang din 'to. Dito naman sa side is parang meron siyang chrome design or metal na design dito. Kapal-kapal talaga. Pero hindi siya ganun kalambot. Saktuhan lang yung lambot niya. Kumbaga, hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas, saktuhan lang. Kanyang fuel tank capacity nasa 10 liters. Itong motor na to. So ito ay 5 speed na. So, 4 stroke, single cylinder. Yung decals niya, di naman masyadong madami. Ito lang, dito lang sa side na to. And meron lang wizard dito sa side ng kanyang motor. So, sa kanyang panel gauge, napakasimple pa rin. Analog type pa rin naman to. So dito sa gitna is yung gear indicator niya na 1 to 5. Speedometer, odometer, RPM, yan. So dito yung signal light, neutral, and then pag naka high beam. So napakasimple lang din ang ignition key niya. Ito naman yung susi nung kanyang motor. Napaka-cute lang yun. Kanyang clutch, smooth lang din. Yung lever na ginamit dito, makapal-kapal. Meron siyang rubber dito na support. So yung grip niya makapit. Yeah. So yung grip niya makapit naman. Yan. Then dito rin sa side makapit din. Yung throttle niya mababaw lang. So ito yung high and low. So wala siyang flasher. Ito high and low, signal light, busina. And then dito sa side yung kanyang park light and headlight.
Meron din tong built-in na hazard. So electric starter. Yan. Sa front brake niya, smooth din naman siya. So ayan, yan yung kabuuan niya. Para dun sa mga gustong kumuha nitong motor na to, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.